yung pupunta sa Arafah. Pupunta tayo sa Arafah mula sa Mina sa araw ng ika-siyam ng Dhul-Hijjah pagkatapos ng Fajar. No? Pupunta tayo sa Arafah. Hindi po pwede na sa ika-6 na araw ng Dhul-Hijjah nandun ka na sa Arafah. Namamasyal ka na sa Arafah. So may mga natatanging oras, panahon para magtungo sa mga lugar na yan. Din sa dulo, anong sinabi dito? Ta'abbudan lillahi azza wa jal. So ang mga ritual na ito ay ating isinasagawa bilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, sa masusing pag-aaral sa pamamaraan ng Hajj, magiging ligtas tayo, tanggap insyaAllah ang Hajj natin, hindi tayo mapapagod. Kung hindi tayo mag-aaral at makikinig, magiging sablay ang Hajj natin at mapapagod tayo ng husto. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Takbir. Allahu Akbar. Napaka-ikli ng sinabi ni Sheikh Zainal, pero napaka-mapuntok. Sana nadagdagan pa niya. Inshallah mga kapatid, ay sa mga araw pa na darating, inshallah ay makakasama na din ang ating ustad na yan. Minsan, inshallah sa ating mga lectures. At sana, hiniling ko sa Allah na matanggap siya na makasama ninyo sa Hajj. Kasi kailangan ninyo o kailangan natin sa Hajj ay may mga tao na maggagabay sa atin. May mga tao na pili na sila ay sasabihin sa atin ang mga alituntunin, ano yung dapat natin gawin sa Hajj, lalong-lalo na sa mga baguhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalataya, kanina, nung kagabi, nagbigay din ako ng imbitasyon doon sa mga kapatiran natin na mag-Hajj doon sa King Khalid Islamic Center, doon sa may Hammam. At ito rin ay tabi ng Islamic Center dito sa may anong pangalan ng Islamic Center doon sa may Kwan? Bro, yung malapit sa Riyadh Mall, Shimal Riyadh. Okay? So, isa rin sila nag-sponsor ng Hajj. So, marami ang mag-Hajj doon. Humigit kumulang 150. At dito, magkano ba? Magkano? Ilan kayo ang mag-Hajj dito, Sheikh Sudais, na na-approve? 230 katao. Masya Allah. At madadagdagan pa yan. At of course, yan ay sponsored ng Al-Rajhi, hindi ba? At ganun din kami doon. Ngayon, kung bakit ko yung inimbitahan yung mga sabi ko kung sino yung open sa inyo o kung sino yung pwede pa na sila ay mag-attend, ay dumayo kayo. Kung bakit natin ito iniimbitahan ang sino mang dapat mag-Hajj, baguhan ka man o nakapag-Hajj ka man, kailangan mo pa rin mag-aral, malaman, magtanong at makinig tungkol sa Hajj. Kasi kanina sinabi ni Ustad, sayang ang pagod at oras na ginugol mo kung ikaw rin naman ay nag-Hajj at hindi mo alam paano dapat tayo mag-Hajj. Hindi lang yung sinasabi natin na dahil pupunta tayo doon para matuto ng Hajj. Mga kapatid, paulit-ulit natin ito sinasabi. Yung iba, sinasabi nila, Ustad, okay lang kasi mainit masyado, makinig na lang kami doon sa live mo. Lagi kang nagla-live. Alam nyo kung pwede lang hindi ako mag-live pala pumunta sila dito, hindi na ako magla-live. Pero sayang lang kasi hindi lang kayo ang nakikinabang, pati buong mundo nakikinabang sa live natin. At nawa inihiling natin sa Allah na ito ay tanggapin sa atin. Bro, ikaw na nagsabi sa akin doon na makikinig na lang ako sa live mo.
Gantimpalaan ka ng Allah, tayong lahat. Batid mo ba na mas malaki ang gantimpala sa iyo ng Allah kung ikaw ay madayo sa katulad na ganitong pagtitipon? Oo. Kasi ito yung hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'inda wa yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard li talibil ilm ridan bima yasna wa hatta al hitanu fil bahr la yastaghfiru li talibil ilm." Wallahi mga kapatid, hadith na kung saan napakahalaga na dapat malaman ng bawat isa sa atin. Hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang magtipon-tipon, ika sa pagtitipon ng pagtitipon sa kaalaman sa Islam, kapatiran sa Islam, wala na maliban na lamang na sila ay bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na darating sa kanila ang mga anghel na nagdadala ng mga habag, awa, kapatawaran, biyaya at gantimpala mula sa kanilang Panginoon. At sila ay papunta sa lugar na kung saan sila ay dadayo, ang mga hayop, ang mga dahon, ang mga bagay, lahat na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang na lahat ito sila ay pumupuri, lumuluwalhati sa Allah at ganun din humihiling sa Allah. Kasama tayo, kasama kayo sa humihiling sila na hindi natin alam, hindi natin nararamdaman, at nagsasabi sila na, "Ya Allah, bigyan ng habag at gabay at kapatawaran ang iyong alipin na nagtitipon para sa Allah." Allahu Akbar. Saan yan makikita, kapatid? Bigyan mo ako ng pagtitipon dito sa mundo na kalugod-lugod sa tingin mo, na napakasaya sa tingin mo, na napakamabuti sa tingin mo. Sige nga, pagtitipon ng laro, pagtitipon ng mga kasama babae at lalaki, pagtitipon na pakikinggan mo ang mga hari, ang mga ministro, ang mga mayayaman at mga tanyag at mga kilala, pagtitipon na kung saan ikaw ay magkakaroon ng kasalanan. Itong pagtitipon na ito, kapatid, ang tunay na pinakamalugod, pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na. Ito ang sinabi ng hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At batid nyo ba sa araw ng paghukom? Hunaka, tahta arshillahi subhanahu wa ta'ala, unasun fi manabir, ujuhuhum nurun, walibasuhum nurun, walaysu minal anbiya wa syuhada. Faqalu, waqal, ya Rasulullah, sifhum lana, man haula? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hum al-mutahabbuna fi jalali. Waqila aidan, hum al-mutajalisuna fi jalali. Faqila aidan, hum al-mutazawiruna fi jalali. Subhanallah. Look at this beautiful hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Brother Abdullah, alhamdulillah, it's a long time we've never been seeing you, but now alhamdulillah you're here. May Allah subhanahu wa ta'ala give you reward for coming here. Although most of us are speaking Tagalog, but still you are there. Keep patience of listening of our lectures. May Allah subhanahu wa ta'ala give you reward. I know even if you do not understand the way we talk, but subhanallah, because this is Iman, this is the faith, we are talking about Islam, still you get reward from Allah, and at the same time you feel the same and you understand by heart. Am I right? MashaAllah. Takbir! Mga kapatid, sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa araw ng paghukom, sa kababaan ng arsh ng Allah, makikita mo ang grupo ng mga tao na sila ang kanilang liwanag ay kumukuti-kutitap na liwanag sa kanilang mga pagmumuka, na nandoon sila sa paraiso. Naiiba sila sa mga ibang mga pamayanan sa paraiso, na hindi sila napapabilang sa mga sugo at hindi rin sila napapabilang sa mga syuhada, ang mga martir na namatay sa larangan ng Islam. At sinabi na isa sa mga sahaba, o sugo ng Allah, sino yaong mga tao na yan na kinaiinggitan at gusto-gusto na kasing tulad ng mga sugo ng mga anbiya at ganun din ang mga syuhada? Anong sinabi, kapatid, ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, itong tatlong ito
na napapaloob na binanggit ni Propeta Muhammad, Ya Allah, hilingin namin sa iyo. Ito ang tinatamasa natin ngayon, itong pagtitipon na ito. Bakit? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Hum al-mutahabuna fi jalali. Alaysa fi mithli hadal julus, fi hadil jilza, nataqarrab baynana, wa nabna al-mahabbatu baynana. Hindi ba sa pagtitipon na ito, mga kapatid, na hindi tayo magkakakilala? Iba't ibang lugar at pamilya ang pinanggagalingan natin, pero sa pamamagitan nito ay nagkakaroon tayo ng habag at awa at pagmamahal sa pagkakapatiran? Ha? Kapatid? Wallahi, sa katulad nito, mahal mo ang kapatid mo. Hindi mo kilala dahil alam mo na mahal niya ang Allah. Mahal niya si Propeta Muhammad, mahal niya ang pag-aaral sa Islam, ganun din binubuo ng inyong mga puso ang pagmamahalan para sa Allah. Pangalawa, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Humal mutajalisuna fi jalali. Sila yung nagtitipon-tipon, Ya Allah, Allahu Akbar. Where you can find this in this world? Some other gatherings in this world. Famous gatherings of this world, luxurious people, known people all over the world, they gather together. Are they gathered together for the sake of Allah? No. Mostly, they gather together only for material things in this world. Only because of fame, only because of money, only because of personal interest. Only, of course, because of worldly matters, and it's not for the sake of Allah. But here you are coming here, voluntarily coming here, spending your money to come here, for the sake of Allah. I swear to the one who created us, Wallahi, you have a good reward. Inna Allah la yudi'u ajral muhsinin. Hindi kailanman sasayangin ng Allah ang anumang mabuti na naipuntar ng mabuting intensyon. Kayo na mga dati na humiwalay, tumiwalag at hindi na pumupunta rito. Sige nga, tanungin niyo ang sarili niyo. Hindi niyo ba namimiss ang mga katulad nitong pagtitipon? Hindi ba hinahanap-hanap niyo na marinig niyo ang salita ng Allah? Turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung tutuhanin natin, ang pagkain ng pananampalataya, ang pagkain ng puso, ay ang pakikinig sa mga aralin sa Islam. Wala na. Alladhina yadhkuruna Allah. Naaalaala nila ang Allah sa pamamagitan ng pagtitipon na ito. Mga kapatid, bro, kung ikaw na nakikinig nag-text sa akin nun, hindi ko to sinasabi sa iyo na inuobliga ka na pumunta rito. I am just telling you the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang sa gayon ay hindi maging hadlang ang live ko na hindi ka darating dahil sa live ko na ito. Pumunta ka. Pumunta kayo para sa inyong sariling kapakanan. Pumunta kayo para sa kayo ay kahabagan ng Allah, mahalin ng Allah, at hindi lang pupunta kayo dahil Hajj. Pagkatapos ng Hajj, nahurot na naman ang mga tao, mawawala na naman ang mga tao. Dahil mag-Hajj lang sila. Tandaan mo nga Ustad Sudais, isulat mo itong mga pangalan ng ito. After na naman to, wala ng Hajj, halas. Mawala na yung toyo namin sa pag-Hajj. Kahabagan tayo ng Allah. Patawarin tayo ng Allah. Wallahi mga kapatid, you need to check yourself. You are worshiping Allah, not only on the specific month, not only on the specific days in occasion. Worship Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sambahin nyo ang Allah hanggat kayo ay mamatay. Hanggat kayo ay may buhay. Hanggat may oras pa. Kailan mo sasambahin ang Allah? Pag nasa hospital ka na? Magtatawba ka na? Nawala ng oras? Hindi ka na makapaggalaw? Hindi ka makapagsalita? Wallahi mga kapatid, I'm sorry. Nagiging emotion ako sa pagsasabi nito because this is the real talk. Pagkakapatiran nito. Pangatlo na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na yun, sila yaong nagbibisitahan sa Allah. Oh, hindi man tayo nagbibisitahan dyan sa mga kwarto nyo. Wala namang gustong siya magbisita pa dito sa time, mamaya magpaluto pa yan ng biko. No, ayaw ko pabigat, bro. Ako tuyo sa imo, magluto ka ng biko o hindi ko habol sa iyo ang pagkain. Itong pagtitipon na ito ay parang pagbibisita ng bawat isa.
Bisag dili ka nag-ato dito sa iyang balay, dito sa mga kwarto nila. Dahil alam ko minsan wala kayong privacy, isang kwarto marami kayo doon. Kasi lahat tayo mga OFW. This is a form of visiting one another. You have seen your brother, you've seen him before. And bro, how are you? Alhamdulillah, it's no time no see. Just now, I have a long time no see, Brother Abdullah. And I'm so happy because I have seen you. You see the way how I feel, how great I am. Because I feel the way that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us to love one another. We gather together for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And there is no other thing we are thinking about. No other aims and goals. Mga kapatid, kung gusto mo na kumakain ang katawan mo ng masasarap na pagkain, na gusto mong lumakas, ang lakas ng pananampalataya ay ang pagtitipon sa Allah at ang pag-aaral sa Islam at pagbibisitahan na kung saan dito natin matatagpuan. Walang maliban na pagtatagpo dito sa mundo na kalugod-lugod sa Allah maliban sa katulad na ganitong pagtitipon. Wala na. Ito lang bro. And I guarantee you, wallahi, this is the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panatilihin nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang reliyon sa paggawa ng kabutihan, mga kapatid. Wallahi, maswerte, mapalad kayo ng mga taga OFW. Sa Pilipinas ngayon, mahirap mag-aral sa Islam. Yung iba ayaw pa mag-aral sa Islam kasi mag-aaral daw siya, tigulang na siya, nahiya siya ang mga kaklase niya, mga bata pa at mga binata. Karon bisag tigulang kabay mo at kadiri. Karon tanan sim-sim sawa-sawa. Pare-parehas tayo, walang kahiyaan. Tapos ikinakait mo pa sa oras mo na ayaw ko kasi mainit masyado. Siguro kung makamundong bagay, mga kapatid, the real talk, and we need to rectify ourselves. Kanina nabanggit ng, ito nga, kung bakit natin ito sinasabi, mga kapatid, dahil lalong-lalo na yung mga Hajj, yung mga mag-Hajj, para ito sa inyo. Huwag lang kayo gusto na mag-Hajj na hindi nyo alam. Nakita nyo, nasabi sa inyo kanina, na may mga nag-Hajj na 7 times mag-rotate, nakapag-rotate ng 14. Why? Lack of knowledge. Hindi ba? Matanong ko kayo. Saraha, prangkuhan. Bakit tayo nag-aaral o bakit tayo pumupunta sa mga Islamic Center? O bakit kailangan nating kaalaman? Yahya, bakit kailangan natin ng kaalaman? Yahya the Traveler. Masya Allah. Itong 4 na cellphone ni Yahya the Traveler na yan, magsasaksi yan sa araw ng paghukom na ginamit yan para sa da'wah. Bakit tayo nag-aaral? Para alam natin, magkaroon ng sapat ng kaalaman. Mayroon pa ba? Wajib. Kasi sinabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, although ang mga ibang mga pantas ay sinabi nila na ito ay hindi naman fardun, ito ay fardun kifaya o ano pa? Wajib, ano pa? Para maging tama ang ating mga pagsamba. Doon, malapit na yun. Bakit kailangan maging tama? Bakit kailangan maging tama? Para hindi maligaw. Para hindi maligaw. Masya Allah. Pupunta ako doon sa isang lugar, patungo doon, hindi ako papunta dito sa kaliwa. Kailangan diretso. Para mayroong guidance. Okay? Ano pa? Very good. Para matanggap ang ating mga pagsamba. Para hindi maligaw. Para malaman. Para matuklasan. Ano pa? Masya Allah. Jeffrey. Nasaan si Jeffrey Santos? Para maiwasan ng mga ipinagbabawal. Dahil ano? Dahil ang ibada ay nakadepende at nakasalalay sa kaalaman. Masya Allah. Sa'yo yan galing, Ismail?
O galing dyan sa may nag-comment. Masya Allah, ang ganda, ang ganda. Mga kapatid, isipin nyo. Why do we need to seek knowledge? Why do we study? Why do we want to be involved? And we gather today. Why we need a kind of a gathering like this? Of course, first, for the pleasure of Allah, so that Allah will forgive us, Allah will accept us and grant us His paradise. And also the main thing is that because Allah does not want you to worship Him without knowledge, without basis. La yuridu Allah an ta'budahu dunal ilm. Paano mo sambahin ng Allah kung wala kang kaalaman, bro? Di ba? At hindi gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin siya na wala tayong kaalaman. Ano? Sasambahin mo? Kuro-kuro? Opinion? Saraga akal? Ari? Di. Ithbat. Kitab. Quran. Hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Basira, kaalaman. Nakuha natin ng mga una nating mga pagtatagpo. Ano ang unang pinag-utos ng Allah? Bro, anong unang pinag-utos ng Allah? Maghindalon ka, iyakan, tausog. Balik Islam. Ikaw, na nakangiti sa akin. Ha? Tausog ka, marayaw-marayaw. Mauno-unuhal mo. Ano yung tanong ko sa'yo kanina? Anong unang pinag-utos? Very good. Focus. Focus siya. Anong unang pag-utos ng Allah? Earning knowledge. No. Earning knowledge. Correct. Pag-aaral, di ba bro? Dalil. Dalil. Oh, meron pa siya dalil. Bro, ikaw, tiga saan sa atin? Alhamdulillah. Maganda nun. Bati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bati. Oh, anong dalil sa Quran? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. The first revelation revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the word Iqra. Allah didn't say worship your Lord. Di ba? Dapat ang unang revelasyon sasabihin niya, Qul u'bud rabbak. Ya Muhammad, sambahin mo ang Allah. Sinabi na ba na sambahin? Ha? Which is yun ang main purpose natin dito sa mundo. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ba? Hindi ko nilikha ang mga engkanto at mga tao maliban sa ako'y kanilang sambahin. Dapat yun ang isasabihin ng Allah. Pero you don't need to question Allah. Kasi siya mismo nag-utos na sinabi niya, Iqra. Mag-aral. Magbasa kita. Manaliksik. Batiya ka. Kanalang ka. Paganad ka. Kagyan na ni kakatukawing kako, kamapian ka sa dunia, nalalambos sa alungan na mauri. Wallahi. Pinaguna-unahan natin ng mundo, bro, na gusto natin makamit yun, gusto natin ganyan, ganyan. Wala yan lahat. Ad nagawi a kapos. Adang bunagawi inudto na kay may persaguna. Kailangan bati, ha? Din. Pag namatay ka, bro, iiwan mo ang lahat, hindi ba? Kayamanan mo, kapangyarihan mo, mga asawa mo, mga anak mo, pera mo na ayaw mo ipautang. Ha? Mukha kang pera, ayaw mo ipautang pera mo, maski mayroon ka. Bro, wala ko eh, naipadala ko na eh. Sige, gawin mo lang kung anong gusto mo. Alam ng Allah at wala kang pwedeng ipagkait sa Kanya. Pag namatay ka, anong matitira? Maliban sa mabuting gawain, pananampalataya sa Allah, at gawain ng mga pagsamba sa Allah. Sa katulad ng mga ganitong mga pagtitipon na ito, mga kapatid, napakalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinagkaloob niya sa atin. Ngayon, kanina, nasimulan ng mga ustad natin ang patungkol sa Hajj. Which is, I think, marapat lang din na ito ang magiging ating diskusyon ngayon
next week, after a week, at yan ang sinasabi ko sa gustong mag-Hajj, dumayo po kayo sa mga pagpupulong ng pag-aaral sa Islam na kung saan ang tinatalakay ang patungkol sa Hajj. Ang tinatalakay ay patungkol sa Islam. Dahil ito ay para sa kabutihan ninyo, kabutihan natin lahat. Hindi natin pwede sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala tayong sapat na kaalaman. Ngayon, napag-usapan ang mga patungkol sa Hajj. Kanina, naitanong sa inyo, bakit ba tayo mag-Hajj? Tama ba yun? May sumagot sa inyo? Wala. Wala, di ba? O ngayon ko kayo hahamunin. Anong sagot? Bakit ba tayo mag-Hajj? Why do we perform Hajj? Why do we want to Hajj? Minsan may mga tao na gustong mag-Hajj, sana ang layunin natin, gusto ko mag-Hajj dahil ya Allah, gusto ko magbago. Ari, kanabi pipikiran ka na ya Allah na pag-Hajj ako, karena ko kataloy sa kan si Kadi Samad. Ha? Hangaranakan man na sikuan. Ha? Oh, bakit natin gusto mag-Hajj? Naitanong yun eh. Gusto ko may sumagot sa inyo pero na-divert yung question. Very good. Mr. Okmer, ano? Dahil? Ito ay haligi ng Islam. Okay. Okay? Gusto ko mag-Hajj dahil ito ay pag-uutos, haligi sa Islam. Ano pa? Diyan, sa bandang huli. Bakit natin kailangan mag-Hajj? Para patawarin tayo ng Allah? Makuha ang gantimpala? Oh, mashallah. It's a new word. Hajj now becomes sunnah. Mashallah, bro. Sino yung nagsabi ng sunnah? Ikaw. Bago ka pa lang, palibhasa, bro. Di ba? Bago ka pa lang dito sa center? Ngayon pa lang. Welcome. Mainit ka naming tinatanggap. Tiga saan ka sa atin? Mindanao. Andaw ka tampal? Uy, mambo. Luda pa ka din. Ha? Okay. Ano ang Hajj, mga kapatid? Sunnah o wajib? Wajib. Yan, kanina ang sinabi ni Sheikh Zainal. Wal-wajibu mada yaqul al-ulama inda al-fuqaha al-wajibu ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Hindi ba? Ang wajib ay may gantimpala ang gagawa at may kaparusahan ang tatalikuran niya ang pag-Hajj. Siguro kung ang Hajj ay sunnah, maraming tao na hindi mag-Hajj. Because it's only a sunnah. Pero dahil ito ay Hajj, at ito ay kasama sa haligi ng Islam. Dalil. Pero baka makapagsabi ng dalil? Sa Quran, Suratul Imran, anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Ya Allah. At sa inyong Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ipinag-uutos niya ang pag-Hajj. Sa kanino? Sa sino yung kakayanin nila? Man istata'a ilayhi sabila. That is why there is a condition of performing Hajj. Not because you are Muslim and then you are already obliged to perform Hajj. No. Kailangan may kondisyon, di ba? Anong kondisyon? Kaya ng katawan? Istitaa? Kailangan ng pera? Kailangan may pera ka? Ha? Masya Allah. Allahu Akbar, swerte natin bro. Mag-Hajj tayo libre. Allahu Akbar, takbir! Hindi ba ito napakalaking biyaya sa atin ng Allah na mag-Hajj tayo na libre? Mustafa, kumusta Hajj mo? Tuloy ba? Hindi. Ha? Masya Allah. Itong brother natin, galing lang ito sa Korea last year. Ngayon, napunta rito, akala niya hindi siya pupunta ng Saudi Arabia. Inaantay niya papunta siya ng Korea. Akala niya maka-flight na siya sa Korea. Pero lumabas lang ng sandali, naisip niya babalik Saudi Arabia, pumunta sa isang agency, agad-agad napunta ng Saudi Arabia. Subhanallah, ang bilis. Ang kasagutan, bro,
Hindi ka pa dito nag-ilang taon? Ilang buwan ka ngayon nandito? Oh, 3 buwan, makakapunta na ng Hajj. Sana all, bro. Daghay kayo naggana na mag-Hajj. Bisag 5 ka tuig na diri sa Saudi Arabia, wapa siya nakato sa Hajj. Tapos ikaw pinabigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon. What about you, Ibrahim? You've done your Hajj already? Sayang. Kung naibigay mo lang siya ng before Ramadan, estudyante ka rito, isa ka na sa mga priority. Sheikh Sudais. Yung si Ibrahim, matagal na yan dito. Mga 3 years na yan nandito. Pero hindi ka pa nag-apply, no? May hindi pa na-approve. Nahuli. Okay lang yan, bro. Huwag kang manghinayan. Huwag kang malungkot. Kasi kung ang niya mo ay totoo, inshallah nakuha mo ang gantimpala ng pag-Hajj. Subhanallah. Walang kawalan sa Islam. Walang kawalan sa Islam. Look at this, Brother Abdullah. In Islam, there is no lose. As long as you have already intended the good deeds and you did not perform it only because of the purity of the heart, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala is already written in His angels that the reward of those people who perform Hajj, the same reward with you, and you are just staying here in Riyadh. Why? Because this is Islam. At ganun din na ikaw ay nag-Hajj, na nagbigay ng pera, na pagod. Bakit? Kasi ang layunin muna, tuna ay mapia pangaranan. Amay ko Hajj. Iniisip na niya na anong mabuting pangalan na ipapangalan sa kanya. Hindi ko makalimutan talaga na kinukwento na nangyari na kaganapan. Nag-Hajj daw sila lahat, mga maranaw. Sabi nung isa, Sheikh, ay dapat ka, anong palagay mo? Ako na ang gagawin kong pangalan na babaguhin ko. Bakit ano? Ang gagawin kong pangalan na Aramina. Unique Aramina. Ngayon Aramina, ang ngaranan ng artista, si Aramina. Ino di ba pa Aramina? Arapat, sisita no sa Arapat. Mina, miyakapira tanu gawi sa Mina. Oh, di, pinagtugtong ko, Aramina. Oh, hindi ba magandang pangalan yun? La ilaha illallah. Mag-Hajj ka lang, bro, dahil ba palitan mo ang pangalan mo? O papalitan natin ng tunay nating pag-uugali na masama patungo sa kabutihan? Yan ang layunin ng Hajj, bro. Ang Hajj, mamaanahu lugatan. Al-Hajj lugatan, maanahu aqasdu shay al-mu'azzam. Ito yung pag-intensyon ng puso sa isang bagay na kadaki-dakila sa Allah. Ito yung pag-Hajj. Mag-Hajj ka, intensyon, puso ang gagamitin. Bakit? Dahil para sa Allah. Dahil ito ay isang sagrado na ritual na pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumama na fil istila. Kanina, nasabi ni Sheikh Zainal. Hindi ba? Al-Hajj fil istila, ito yung pag-intensyon mo na isasagawa mo ang isang ritual sa Islam fi makanin maksus wa waqtin maksus wa af'alin maksus. Li'adai manasikil hajj ridan lillahi subhanahu wa ta'ala. Yun. Ang pag-intensyon mo o iniisip mo na pagbisita, ziyara, sa lugar na siya ang Makkah, na pupunta ka sa Haram, Muzdalifa, Mina at Arafah. Ahamu shay Arafah. لأن الحج عرفة وهذه من أركان الحج ومن لم يأتي بها بطل حجه. Ang sino mang hindi maibigay niya isa sa mga arkan ng Hajj na ito ang Arafah, wala, hindi tanggap ang kanyang Hajj. Babayaran niya, uulit siya. So ito yung pag-intensyon na pagbisita mo sa isang lugar na espesifiko, na ito yung mga nabanggit natin, at espesipikong mga buwan na magsisimula siya sa ng Shawwal, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah. O, di ba? May mga dumating na dito ng mga Hajj.
Hindi ka pwede mag-hajj sa buwan ng Rajab. Naunsa ka. Asa ka mo ato. Hindi ka rin pwedeng mag-hajj na pupunta ka dun sa... Saan? Sa Pakistan. Hindi. Kailangan sa Makkah. At may lugar at oras na espesifiko. At kung makikita natin dito sa ayah na binanggit natin sa Quran sa Surah Al-Imran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allahu akbar. Upang makasamran na initundugun wallah na sa mungkir adinian ito na so hajj na mata na so Allah na daal lagi diyan amalay tamok amalay gaus. Na fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Wa man kafara, kung sino ang tumalikod. Ibig sabihin, ang Muslim na kaya niya na mag-hajj na hindi niya isinagawa, na ipinagliban niya, at akala niya, sabi niya, sa next year na lang, sa mga ibang pagkakataon pa lang, kasi ako parang hindi ko fa-feel, samantalang kaya niya ng katawan niya, kaya niya ng pera niya, yung schedule ng kanyang oras maluwag, pero ayaw pa rin gawin, hindi ko alam anong iniisip niya. Wallahi, sabi ng mga pantas, siya ay nagkakasala. Ito ay haram sa kanya. At kung tunay na sa puso niya, na talikuran niya, na ayaw niyang mag-hajj, ito ay pagiging kafir. Hada bi-ijma'il ittifaq al-ulama, mga kapatid. Hindi basta-basta natatalikuran mo ang hajj. At kung bakit tayo mag-hajj, dahil gustong-gusto natin bilang isang Muslim na makarating at maisagawa ang hajj. Hindi ba? Itaas ang kamay sa inyo ang hindi mag-hajj. Oy, hindi mag-hajj. Okay, hindi mag-hajj. Itaas ang kamay ng gustong mag-hajj. Ya Allah, ipabilang kami, Ya Allah. Uy, bapia miya kapag hajj ka na puron kalimangan nga, bapia, asara buwa kayo minisurat, asara buwa niyat at yung mga tablig. Miya pa ko niyat. Allahu Akbar. Mga kapatid, batid nyo ba na ang pag-hajj, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, noong kay Propeta Ibrahim, wa'adzin finnasi bilhajj, ya'tuka rijalaw wa ala kulli dhamiri ya'tina min fajjil amiq. Subhanallah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Ibrahim, Ya Ibrahim, ipanawagan mo ang hajj sa sangkatauhan, wa'adzin finnasi bilhajj, ya'tuka rijal, darating sa'yo ang mga tao na magsisilakaran, gagamitin nila ang lahat ng mga uri ng transportasyon para makarating dito sa Hajj. May eroplano, may vapor, may sasakay ng mga kamelyo, may sasakay ng sasakyan, may maglalakad, manggagaling sila min fajjil amiq. Galing sila sa iba't ibang lupalop na malayong lugar. Ya Allah. Subhanallah. Brother Ibrahim, you perform Hajj already? Not yet. Brother Abdullah, not yet? Inshallah next year. Inshallah, I will be recommending you and also Ibrahim. You will both inshallah join next year for the Hajj because it's too late right now. And you can see this in this verse, Allah subhanahu wa ta'ala, O Ibrahim, proclaim and announce to the humanity to perform Hajj, coming here in this place. Ajib, Ibrahim alayhi salatu wasalam said, My Lord, O Allah, how can I proclaim and how can I tell the people, humanity to come? We are only few people in this in Mecca. Nobody can hear me. I'm an old man. How can they hear my word? Ya Ibrahim, adzin, wala nal ijaba, wala nal istijaba. Ya Ibrahim, manawagan ka na lamang. Kami na ang bahala kung sino ang tutugon na darating at aanyayahan namin na gustong makarating sa Hajj.
Allahu Akbar. Kaya din pala si Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya sa hadith ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu, matatagpuan natin sa Bukhari at Muslim, ya ayuhan nas, innallaha qad iftarada alaykumul hajj fahajju. O kayong mga sangkatauhan, katotohanan ng Allah ay inobligado sa inyo ang mag-hajj at kayo ay tumugon at mag-hajj. Mga kapatid, nakakamangha doon sa pinawagan at sinabi ni Ibrahim. Noong tumawag si Ibrahim, ya ayuhan nas, hajju fi baitillah. Dahil ito'y pag-uutos ng Allah. Walang tao na gaano na nakakarinig. Matanda na si Ibrahim. Walang microphone na gagamitin. Walang nakadungog. Pero ang tafsir ng mga pantas, narinig at tinugon ng mga sanggol na nasa sinapupunan ng kanilang ina ang panawagan. Dumaan sa hangin yung mga bata sa buong mundo, ipinanganak na sa sinapupunan o yung hindi pa ipinapanganak, yung hindi pa sila ipinanganak dito sa mundo na marahil kasama tayo doon mga kapatid, ay tumugon na tayo at nagsabi na labbaik Allahumma labbaik. Kasi ang Muslim, na totoong Muslim, nakaugat sa puso niya, may pera siya o wala, may kakayahan siya o wala, gustong-gusto niya na mag-hajj. At ang Muslim, na alam mo ang sarili mo, kung ayaw mo mag-hajj, you need to rectify your faith to Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi alam ng Allah anong nasa sa loob ng puso mo. Na minsan na mas napapriority niya, bakit tayo mong hajj? Wala dari ka sarigan na kan sa business sa kaniya na. Mahal lumagad siya ako na may lapis. La hawla wala quwata illa billah. Ba tayo mo mag-hajj? Sayang yung business ko ngayon. Ang daming business ko, pag nag-hajj ako, baka mawala, matiway na mahurot na, wala na yung kwarta. Natakot siya, bro. Ayaw mag-hajj na kaya niya. Kaya ng katawan niya. Bukas isang araw, mamamatay, mag-hajj siya, wala na. Kasi alam na ng Allah kung anong nandito sa puso niya. Ang Muslim na totoo, gustong-gusto niya na makarating sa hajj. At huwag kayong magtaka, mga kapatid. Ang pag-hajj, man-manan ninyo, kayong makakapag-hajj, o yung mga nakapag-hajj na, man-manan ninyo, ang mga nakapag-hajj na, minsan hindi mo akalain, paano pa kaya nakarating itong miyangungwa iya, lukos? Ano mo ni, kaya pakaw man niya siya, ay miya lukos ha, miya katwa. Di niyang kagaga. Paano siya pa nakarating dito? Matandang-matanda, pobre, walang anak. Wallahi meron akong kakilala, kamag-anak ko, matandang dalaga, walang anak. Pero alam niya, nasabi ko sa kanya, sabi ko, babu, ano ba ni kaya pa kaneka? Alam mo, Urak, alam mo, Alim, nung dalaga pa ako, bata pa ako, lagi nandito sa puso ko, ya Allah, sana hindi ako mamatay na, sana makapag-hajj ako. Wallahi, in I witness, 7-8 years ago, na-witness ko, nabisita ko siya, nakapag-hajj na walang pera, na walang anak, na matanda na. Bakit? Anong sagot? Kasama siya sa nagmamahal sa Allah at sa hajj. Ipinasulat ng Allah na tutugon siya sa hajj. Pag tayo'y nakarating sa hajj, mga kapatid, anong sasabihin? Yung mga talbiya natin. Pagpunta ng Arafah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La sharika lak. Allahu Akbar. Wa'adhin fin nasi bil hajj. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kasama ako sa tumugon sa panawagan mo. Ya Allah, isang balik Islam, walang kakayahan at nakarating sa hajj, buti pa si balik Islam. Na nakarating, na gustong-gustong makarating at iniyakan niya sa pag-hajj. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, nandito kami. Tumugon ako sa panawagan mo na kung sino ang kakayanan niyang mag-hajj.
I am here, oh my Lord. There is no God except you. Ya Allah, hindi kita ipagtatambal. Ako ay tunay na naniniwala na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa iyo. Ang Hajj huwa tauhid, huwa aqidatuna. Ang pag-Hajj bilang tugon sa panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sinong kakayanan niya ang Hajj, ay ito ay tauhid, kaisahan ng Allah. Mag-Hajj tayo bro, para sa Allah, ang tunay na nag-iisang Diyos. Inaalay natin ang buhay natin sa Kanya, ang lahat ng mga mabubuti nating gawain para sa Kanya. At yan ang pag-Hajj. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, hindi ba tinawag mo kami na mag-Hajj? Ito kami ngayon, na tumugon sa panawagan mo, na hindi ka namin ipinagtatambal. Sumasaksi kami na nag-iisa kang Diyos. Itong gagawin namin na sakripisyo, iniwanan namin ang pamilya namin, ang aming mga kayamanan, ang aming lupain, mahal sa buhay, ang makamundong bagay. Khalas, natrukuhu adha kulluhu anta rabbuna, anta khaliquna ya Allah. At yan ang Muslim na sumusuko sa tunay na nag-iisang Diyos, na ipinapaubaya ang lahat para sa Allah. Tapos tayo, yung iba, iniisip pa ang makamundong bagay. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma hadihim wahdina jami'an. Innal hamda, ya Allah, lahat ng papuri, luwalhati sa iyo, aming Panginoon. Walang tunay na papuri, pasasalamat at luwalhati maliban sa iyo. Ikaw lang ang dapat namin pasalamatan. Ikaw lang ang dapat namin pagtuunan ng pansin. Ang buhay namin ay para sa iyo. Ang aming pag-Hajj ay para sa iyo. Ang aming sakripisyo ay para sa iyo. Hindi ba tauhid, bro? Walang iba na tugon na bakit tayo mag-Hajj maliban na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba tauhid ang isang prinsipe, ang isang hari, ang isang queen, ang isang muchacho, ang isang Bisaya, ang isang Pilipino, ang lahat ng tao, pantay-pantay sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Yawmul Arafah. Magkakasama ang mahirap, magkakasama si mayaman, si may kapangyarihan at walang kapangyarihan, sa lugar na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatawag niya ang kanyang mga anghel, unzuru li ibadi. Tignan ninyo ang aking mga alipin. Nagtipon-tipon. Bakit? Para sa akin. Saksihan ninyo, ano man ang hiling nila, sila ay pinatawad ko at ibibigay ang kanilang hiling. Kaya ikaw na mag-Hajj, hilingin mo sa Allah na ang tunay na layunin mo ay patawarin Kanya sa lahat ng kasalanan mo. Dahil ang Hajj, kung bakit ito'y gustong-gusto ng Muslim, dahil walang tunay na gawain o ritual na gawain ng isang Muslim na patatawarin sa lahat ng kanyang kasalanan maliban sa Hajj. Man hajja, hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja walam yarfut walam yafsuq raja'a ka yawma waladatu ummu. Subhanallah. Hindi ba? Ang sino mang mag-Hajj, ginawa niya at tumugon sa mga alituntunin at ritual ng Hajj na pinagbutihan niya, na hindi siya nakipagtalik sa kanyang asawa sa oras na nandoon siya sa ihram, at hindi siya nagsalita ng masasamang salita at mga gawain na masasama na ito ay di ka nais-nais. Siya ay bumalik na katulad na alalaong baga na pinatawad siya ng kaalalaong baga na parang siyang kapapanganak pa lang ng kanyang ina sa kanya. Free of sins. Wala na. So nakuha natin mga kapatid ang tungkol sa history ng Hajj. Nakuha natin ang dalil sa Hajj sa Quran sa Suratul Imran. At ano naman sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano ang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamati salat wa ita'iz zakah
wa sawmu Ramadan, wa hijju baitillahi man istata'a ilayhi sabila. Khalas. Hadith, napakaliwanag na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na katotohanan ng Islam, hindi ganap ang Islam, hindi kumpleto ang Islam sa bawat nag-aangkin na siya ay Muslim na naniniwala sa pagkaisa ng Allah, kung ito lang o isa sa mga 5 haligi na ito ay kanyang tatalikuran at babaliwalain niya at hindi niya isasagawa. Dahil nakasalalay ang kaligtasan at ang pagiging totoo na Muslim mo sa 5 haligi na ito. Yung mga nagsyahada, sino mga nagsyahada dito? Pakitaas ang kamay. Yung mga balik Islam. Ashhadu an la ilaha illallah. Di ba bro? Yahya, natatandaan mo nung nagsyahada ka? Yahya the Traveler, saan yun? Sa Pinas pa? Ha? Masya Allah. Kailangan ng syahada. Pagsaksi na walang Diyos na maliban sambahin sa Allah at si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah. Pangalawa ay ang pagpapatira pa. Wala ang pagiging tunay na Muslim kung hindi ka nagpapatira pa. Kung sinasadya mo na hindi ka nagdarasal at pabaya, ikaw ay isang kafir. Sino nagsabi? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Al-ahdu baynana wa baynahum as-salah, faman taraka faqad kafar. Kalas! Wag mo nang sabihin, niyang ipataka ki ustad. Hindi ako nga pagkagapira, di ako pagsambayang. Niya timur ka, upira ti ang ataka di. Di ka kafir, isunsura sa limitero na kafir. O piti baba ka di kapsimbayang. How many Muslims around the world, they are neglectful of their salah, wallahi. They love things, material things, in comparison to worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi bro, ikaw na balik Islam, ikaw na born Muslim, kung hindi ka nagsasala, ano pa ang saysay ng buhay mo dito sa mundo? Ari, pero di si simbayang ang mga tao sa isang ingid. Bro, kung totoo kang matotoo sa Allah, ang sala ang pinakamahalaga sa Allah. Unang lilitisin, unang itatanong ng Allah sa iyo, ang sala. Pangalawa, zakah. Pang-4, sawmu Ramadan. Pang-5, ang hajj. Bakit tayo mag-hajj mga kapatid? Tugon sa panawagan ng Allah, pag-uutos ng Islam para mapatawad tayo ng Allah sa ating mga kasalanan. Because in hajj, you can feel the quality or the people around the globe, they are all the same in the sight of Allah. And not only that, as you remember that on the day of resurrection, black, white, men and women, children and old, all of them, they will rise up on the day of judgment and we will be judged according to our deeds. Allahu Akbar. So kapangukum wallah sa alungan na mori. Lahat tayo tatayo bro. Maiisip mo pag ikaw ay nasa hajj. Subhanallah, nasaan ito? Saan lugar ito? Sino itong mga kasama ko? Hindi mo kilala. Lahat kayo nagsasabi, labbaik Allahumma labbaik. Isang Amerikano, isang taga Bisaya, isang taga-Amerika, China, mga insik, lahat ng mga tao. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. O mankind, we created you from a single pair of a male and a female, and we made you into nations and tribes, that you may know one another, that you may do good to one another, not that you may fight and despise each other. Indeed, the most honored of you, the most righteous of you, the most pious of you in the sight of Allah are those who are God-fearing of you. Mga kapatid, walang pinagkaiba si Arabo sa Maranao, sa Tausog, sa isang balik Islam, sa isang taga-Amerika, mga Insik, mga Hapon, lahat kayo Muslim, lahat pare-parehas. Ang pinakamamahal ng Allah sa inyo, sa atin ay kung sino yung tunay na laging nag-aalaala sa Allah, laging tumutugon sa mga pag-uutos ng Allah, ang taong matakutin sa Kanya. Huwag mong sabihin na, wala akong pera, wala akong trabaho, wala akong asawa, pangit ako, buti pa yun matangkad, yun magwapo, yun maraming may kakrush sa kanya, ako walang-wala.
Wala yan sa Allah, bro. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamamahal niya sa atin, wala sa itsura, wala sa yaman, wala sa pamilya, wala sa kahit sino ka. Ang tinitignan ng Allah sa atin ay kung sino ang tunay na matakutin sa Kanya. At yan ang dapat nating malaman, lalong-lalo na sa pag-Hajj na ito. Inshallah mga kapatid, ang patungkol sa Hajj, sa mga darating pa na mga susunod na ating mga lectures at ang ating mga ustad, yung mga wajibatul Hajj, ruknul Hajj, at yung mga sunanul Hajj, at yung mga mubtilatul ihram, at ang mga patungkol sa fiqhul Hajj, inshallah kukunin natin yan sa susunod na mga ating talakayan. Hanggang sa muli, maraming salamat at gantimpalaan kayo ng Allah. Niwe-welcome natin yung mga kapatiran natin doon sa Islamic Center ng King Khalid Islamic Center. Nakarating dito yung mga ibang mga kapatid natin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. At kayo rin ang mga taga rito. Isipin natin, ikaw taga saan? Doon sa King Khalid? Mashallah bro. Ha? Okay, very good. At inshallah, tuloy-tuloy lang natin ang ating panaliksik, ang pag-aaral sa ating reliyong Islam. Dahil ang sino mang pinakamaalam sa atin, ang siyang pinakamamahal ng Allah, lalo na kung siya ay isinasa buhay, isinasa kilos, ang kanyang napapag-aralan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-Hajj bro, kung tutunghayan natin, isang i-develop niya ay ang magiging tayo ay mapapagkumbaba at magiging dalisay sa pag-Hajj. At titigilan doon ang pakikipagsagutan. Bawal ang mga lampaw mga pawala. Bawal doon. Wala jidala fil Hajj, sabi ng Allah. Kailangan walang bangayan sa Hajj. Sa Hajj, matahimik ka lang. Gawin mo lang kung ano ang dapat kung ano ang itinutugon ng Allah subhanahu wa ta'ala, para nang sa gayon ay makamit natin ang anumang mga ang mga habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid, jazakumullahu khairan, kataballahu ajrakum, wa juzitum khaira, zadakumullahu ilman, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.